Magandang araw po sa inyo. Ito po ang 10 o'clock stories na maghahatid sa inyo ng mga kwentong krimen at misteryo. Kung gusto niyo ang mga gantong kwento, mag-subscribe at pindutin ang bell ng ating channel para sa mga bagong kwento na ating i-upload. Sa panahon natin, maraming bagong salita ang nabuo. Isa na sa mga ito ay ang salitang gold digger. Kung sa Tagalog ay tao na nakipagrelasyon lamang para makahuthot o makakuha ng pera at materyal na bagay mula sa isang tao. Paalala lamang, may mga salitang maaaring mali ang aking pagbigkas ay sa kadahilan na ang iba dito ay nasa wikang Chinese. Ito ay ang kwento ng isang sikat na aktres mula China na nagwakas ang buhay sa kamay ng kanyang asawa. Atin nang simulan ang Bai Jing case. Si Bai Jing ay isang Chinese actress na nakilala sa mga palabas na Kung Fu Wing Chun at iba pang palabas na kung saan ay nakasama niya si Andy Lau na sikat na aktor mula China. At tatawagin na lamang natin siyang Bai sa kwento. Si Bai ay pinanganak sa Chieling, Liaoning noong July 1983. Ang lugar na ito ay nakilala dahil dito nagmula ang mga sikat na komedyante sa China. Wala man sa linya ng komedya, si Bai ay nakilala sa ibang darangan. Nasa kindergarten pa lamang si Bai ay nakitaan na siya ng potensyal sa pag-arte, sayaw at kanta. Sa madaling salita, si Bai Jing ay star sa kanilang paaralan. Sa pagtungtong niya sa sekundarya ay pinagpatuloy niya ang pagsasayaw, sa katunayan pa nga ay nakatanggap siya ng scholarship at ginawaran bilang triple best student. Tungtong sa edad na 19 ay noong 2002 ay matagumpay na nakapasok sa Chinese Opera House na kung saan ay nakasama niya sa klase ang mga sikat na aktres sa China na sina Tang Yan, Wen Wen at Bai Bei-he. Kung ikaw ay mahilig manood ng mga C-drama or Chinese drama, ay paniguradong nakilala mo ang tatlong nabanggit ko. Habang nag-aaral ay sinimulan niya ang kanyang pangarap na maging aktres. Taong 2005, napasama siya sa drama na The Crime Scene at Emotion. Maliit man ang kanyang role sa mga palabas na ito, maituturing na rin na isang break para sa mga artistang nagsisimula pa lamang. Hanggang noong 2007, ang sinasabing big break ni Bai nang makasama siya sa TV series na Blood Shang-Chi. Gaya ng mga bagong aktor sa industriya, ito ang kanilang pinakahihintay. Sumikat ng husto si Bai at sunod-sunod na nagbukas ang mga pinto ng oportunidad sa kanya. Isa na rito noong 2008 na makasama siya sa pelikula ng sikat na aktor na si Andy Lau na maaaring inyong kilala. At na mapanood ang pelikula na ito na Three Kingdoms, Resurrection of the Dragon, hindi na nga maawat ang pagsikat ni Bai Jing. Sunod-sunod na drama, movie at TV appearance, masasabing nakakamit niya na ang kanyang pangarap noong bata pa siya. Itong kanyang natatamasa ang tunay nga bang bunga ng pagsisikap o dahil sa tulong ni Zhu Chenghai, natatawagin na lamang nating Zhu sa kwento. Si Zhu ay isang businessman na kalaunan ay napangasawa ni Bai. Natin kung paano nagkakilala ang dalawa. Kung ikaw ay nakikinig ng mabuti, iyong matatandaan na aking nabanggit na si Bai ay nakapasok sa art theater dahil sa kanyang nakuhang scholarship. Sinasabi na edad 21 si Bai nang makilala niya si Zhu na halos 20 years ang tanda sa kanya. Pumapasok ang usap-usapan na si Zhu ang dahilan kung bakit napabilang si Bai sa mga sikat na pelikula at series at nakatambal ang mga sikat na aktor tulad ni Andy Lau. Ito ay isa lamang haka-haka o usap-usapan na inyo ring makikita sa mga article sa internet. May kasabihan nga tayo na age doesn't matter. Kaya sa kabila ng laki ng agwat ng kanilang mga edad, ay ito ay nauwi sa kasalan noong March 26, 2008. Kung titignan, walang problema sapagkat nasa tamang edad na rin naman nang magpakasal sila Bai at Zhu. Ngunit ayon sa aking research, ay
Si Zhu ay kasalukuyang kasal at may isang anak nang magkakilala sila ni Bai na agad gumawa ng paraan para makapag-divorce sa kanyang kasalukuyang asawa upang mapakasalan si Bai. Sinasabing labis na tumutol ang ina ni Zhu sa kanyang nais na pakasalan ng mas batang sikat na aktres na si Bai. Sa kabila ng labis na pagtutol, ay walang nagawa ang kanyang ina at tuluyan ngang iniwan ang kanyang mag-ina para sa mas batang si Bai. Sa loob ng 2 taon na kasal ang dalawa, ay sinasabing tila isang fairy tale ang pagsasama at muli rin bumalik sa pag-arte si Bai na kanyang pangarap simula pa noon na hindi naman tinutulan ni Zhu bagkus ay sinuportahan pa ito. Ngunit, ang kanilang pagsasama ay hindi nagpatuloy sa pagpasok sa kwento ng lalaking si Qiao Yu, na tatawagin nating Yu sa kwento. Si Zhu ay maalaga sa katawan na kung saan ay nagpupunta siya sa gym upang mapanatiling healthy ang kanyang pangangatawan. At dito niya nakilala si Yu na naging kanyang fitness coach na kanya ring ipinakilala kay Bai. Masasabi natin na sobrang napalagay ang loob ni Zhu kay Yu na naging dahilan upang makumbinsi na rin ito na mag-invest sa kanya. Lalo itong nagtiwala kay Yu nang sabihin nito na siya ay galing sa pamilyang may malawak na impluwensya sa business. Si Zhu ay isang mayamang tao na masasabi kong marunong sa business dahil sa tagal na rin nito sa industriya ng investment. Ngunit mabilis na nagtiwala kay Yu at halos ibigay ang lahat. O may isa pang tao na malapit kay Zhu na labis niyang pinagkakatiwalaan na nagkumbinsi sa kanya na magtiwala kay Yu. Maaari na lamang tayong magkaroon ng conclusion o haka-haka. Sa pagpapatuloy ng kwento ay maaari kang sumang-ayon sa aking konklusyon. Balikan natin ang kwento upang mas lalo niyong maunawaan. Ayon sa kapatid ni Zhu na si Chengjiang ay labis raw nagtiwala si Zhu kay Yu. Na maging sa kaarawan ng lola ni Yu ay nagbigay siya ng golden peach na nagkakahalaga ng 300,000 yuan na nasa 2.4 million sa peso. Binigyan niya rin si Yu ng cellphone at 200,000 yuan kung sa peso ay nasa 1.6 million peso na. Sa unang investment ay nagbigay si Zhu ng 9.8 million yuan o nasa 78.6 million sa peso. At isang Audi A8 na sasakyan bilang isa rin na investment. Nagdaan ng mga buwan ngunit wala pa ring balik na nangyayari sa mga investment ni Zhu kay Yu. Ang tanging sagot lang ni Yu sa kanya ay maghintay at magtiwala. Hanggang sa dumaan pa ang mga buwan ng ipagtapat ni Yu kay Zhu na may problema sa investment. Ngunit ipinanatag niya ang kalooban ni Zhu na ang pera nito ay maibabalik rin. Dumating ang panahon na napagod na si Zhu na babalik pa ang kanyang pera, kaya naman nagsampa siya ng kaso kay Yu. Pinuntahan ng mga pulis si Yu sa kanyang tahanan nang magulat ang lahat nang may makita silang isang tao na kilala nilang lahat. Ito ay si Bai Jing, na asawa ni Zhu, na siyang nagsampa ng kaso laban kay Yu. Ang pangyayaring iyon ay nakapagbigay ng labis na sakit kay Zhu. Kung babalikan natin ay nakapagtataka na ang isang taong matalino, gaya ni Zhu, madaling naloko at nagtiwala. Ayon sa kapatid ni Zhu, tuwing nagtatanong at nagkakaroon ng agam-agam si Zhu tungkol sa kanyang investment, ay laging itong pinapakalma ni Bai na magtiwala lamang. Masasabi natin na kahit gaano nga naman katalino ang tao, ay dumarating sa panahon na nagiging alipin ito ng pag-ibig. Ayon pa sa mga kaibigan ni Zhu ay pagkatapos ng 5 buwan pa lamang na magkakilala ang dalawa ay nakikitaan na nila na may namamagitan kay Yu at Bai. May mga panahon na nakikita nila si Yu at Bai na nagtatawanan na parang sila ang magkarelasyon tuwing umaalis ng saglit si Zhu. Sabi nga nila ay mapagkakamalan ng dalawa na magkasintahan. Maliban sa sobrang komportable na nila sa isa't isa ay magkasing edad din ang mga ito. Kagaya ko maaaring napapaisip kayo na kung ang dalawa ba ay napapansin ni Zhu o may nakapagsabi na ba sa kanya. Maaari nating ipagpalagay na may nakapagsabi o napapansin niya ito. Ngunit mas pinili na lamang na magtiwala o magbulag-bulagan.
Sa article na aking nabasa ay maging ang kanyang kapatid ay hindi maintindihan ng kanyang kapatid. Ipinagpapalagay na lamang niya na maaaring ayaw nito paniwalaan sapagkat nais pa nito isalba ang kanilang pagsasama o natatakot siya na wala na siyang mukhang ihaharap sa mga tao. Balikan natin ang pangyayari noong tunay nang lumabas ang relasyon ni Yu at Bai na hindi lamang haka-haka o sabi-sabi bagkus ay may pruweba na. Sa kabila nito, dito ko masasabi na si Zhu ay isang martir na asawa. Hindi ito nagalit, bagkus gusto niya pa rin ipagpatuloy ang pagsasama nila ng kanyang asawang si Bai. Ayon sa kapatid ni Zhu na si Cheng Jiang, humingi ng divorce si Bai kay Zhu sa pamamagitan ni Yu. Kinausap ni Yu si Zhu na hiwalayan na si Bai upang makapagsama na sila at magpakasal. Hindi ito pinagtuunan ng pansin ni Zhu dahil sa kasalukuyan ay nasa hospital ang kanyang ina. Pagkatapos malaman ang nangyari sa buhay ni Zhu na dulot ng kasal na labis niyang tinututulan. Habang si Zhu ay naghihintay at nagbabantay sa kanyang ina na gumaling, itong si Bai ay higit siyang ginigipit na pumayag sa divorce. Dahil sa mga pangyayaring ito sa buhay ni Zhu, ang Lunar New Year nila na kanyang pamilya ay hindi maganda. Alam naman natin na ang mga Chinese ay labis na mapamahiin, kaya naman ang New Year ang isa sa pinakamahalagang okasyon sa kanila. Sa ikasyam ng Lunar New Year, itong si Bai ay hindi nakatiis at pinuntahan sa ospital ang nanay ni Zhu na nakaratay sa ospital. Sinasabi na ito raw ay nagwala at sinabihan ng kuwawang matanda na pilitin ang anak nito na pumayag na sa divorce na kanyang ninanais. At dahil sa pangyayari ay na-stroke ang matanda at namatay kinabukasan. Pebrero 27, 2012, sinabihan ng mga police investigators si Zhu na kailangan niyang makakalap ng mga ebidensya sa ginawang panloloko ni Yu. At kung hindi ay mapapawalang sala si Yu sa kasong isinampa. Dahil sa mga pangyayari, napagtanto ni Zhu na wala na siyang magagawa, namatay ang kanyang ina sa galit at hindi na muling maibabalik ang kanyang pera, kaya naman pumayag na si Zhu sa hinihinging divorce ni Bai. Umaga ng Pebrero 28, 2012 ay natanggap niya ang divorce settlement at tinawagan si Bai. Ayon sa kapatid ni Zhu nang magkausap ang dalawa sa telepono ay walang pagsisisi na narinig si Zhu mula kay Bai. Kundi hiniling pa nito na pakawalan na si Yu at itigil na ang pagpapahiya sa kanila. Pagkatapos ikwento ni Zhu ang pag-uusap nila sa kanyang kuya, ay nasabi nito ang mga salitang, "I really can't bear this anymore. This woman is cruel." Sa sobrang galit ni Zhu ay pinuntahan niya si Bai sa kanilang bahay at gaya ng inaasahan, ito ay napunta sa mainit na usapan hanggang sa sinaksak ni Zhu si Bai ng 3 beses na magkakasunod. Ayon sa balita, hindi lamang si Bai ang nasa tahanan nito nang naganap ang krimen. Kasama nito ang kanyang ina, ngunit hindi ito sinaktan ni Zhu. Makikita natin ang tanging puntirya lamang ni Zhu ay ang kanyang asawa na si Bai. Bago mangyari ito noong Pebrero 27, 2012, ng gabi bago ang pagpatay, sinasabing pumunta si Zhu sa kanyang dating asawa at ayon sa mga kapitbahay ay nagkaroon ng pagtatalo sa loob ng tahanan. At ito ay patungkol sa kasalukuyang asawa ni Zhu na si Bai. Ang kapatid ni Zhu na si Cheng Jiang ay nakatanggap ng tawag mula sa dating asawa ni Zhu. Binalaan nito na may planong patayin ni Zhu ang kanyang kasalukuyang asawa. Silit tinatawagan ni Cheng Jiang ang kapatid, ngunit ito ay pinapatayan lamang ng telepono at tuluyan nang ginawa ang kanyang layunin na maghiganti kay Bai. Kung nakikinig ka pa rin sa kwento natin, maaaring naintindihan mo na kung bakit labis ang galit ni Zhu sa kanyang batang asawa na si Bai. Upang lalo pa natin maintindihan ang pinanggagalingan ni Zhu ay nabasa ko sa isang article na mula sa kapatid ni Zhu na si Cheng Jiang na bago pa man ikasal sina Zhu at Bai, sabihin na natin na nasa ligawan stage pa lamang ang dalawa, ay labis na inispoil ni Zhu ang batang aktres. Binibigyan niya si Bai ng 40,000 yuan kada buwan na katumbas ng nasa 300,000 pesos at 10,000 yuan naman sa ina nito na nasa 80,000 pesos. At binilhan niya ng bahay ang mag-ina. Bahay ay nagkakahalaga ng 10 million yuan na nasa 80 million ngayon sa peso. Habang tumatagal ang relasyon ng dalawa ay pataas ng pataas rin
Ang binibigay ni Zhu kay Bai, halimbawa na lamang una ay Audi, naging Mercedes at BMW hanggang mapunta sa sports car, maliban pa ang mga pinondohan na palabas sa TV at pelikula. Ngunit ang isinukli lamang ni Bai sa kanyang kapatid ay paghihirap. Sinasabi rin na humantong pa si Bai sa pag-upa ng bayarang babae para akitin si Zhu at makakikil ng malaking pera mula dito. Ang pangyayari noong Pebrero 28, 2012 na kung saan pinatay ni Zhu ang kanyang asawa, maaari nagtatanong kayo kung ano na ang nangyari kay Zhu pagkatapos ng pagpatay niya kay Bai. Ay winakasan rin niya ang kanyang buhay. Pagkatapos kitili ng buhay ng babaeng minsan niyang minahal na ngayon ay labis niyang kinamumuhian. Napapaisip rin ba kayo kung ano na ang nangyari sa kalaguyo ni Bai? Ang nakalap kong impormasyon ay nakulong ito ng 11 years sapagkat hindi tumigil si Cheng Jiang na humanap ng mga ebidensya upang maipakulong si Yu na masasabi natin na isa sa dahilan ng paghihirap ng kanyang kapatid na si Zhu. Ang kwentong ito sa nagpapatunay na ang pagmamahal ay maaaring mapalitan ng puot kung hindi susuklian ng tama at hindi nabuo sa wagas na pagmamahalan, bagkus ay sa pera at materyal na bagay. Hati ang opinyon ng mga tao tungkol sa kwentong ito. May mga nagsasabi na isang gold digger si Bai at marapat lamang ang kanyang sinapit. At kinaawaan si Zhu na labis na nagmahal sa kanya, ngunit naging miserable ang buhay. Mayroon namang nagsasabi na ang nangyari kay Zhu ay isang karma dahil sa ginawang pag-iwan sa kanyang mag-ina para sa mas bata at mas magandang dalaga na si Bai. Kayo, anong masasabi niyo sa ating kwento? Maaaring mag-iwan ng opinion sa comment section at huwag rin kalimutang i-subscribe at i-like ang channel na to para sa mga bagong kwentong aking ihahatid. Maraming salamat! See you in our next video.